dito sa dambana ni Jesus ang banal na diwa na nasa bakuran ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin. Paanong di tayo lingapin? Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan na sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumayo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang ika-22 linggo ng karaniwang panahon. Sa araw din ito, lalampas ng 2 milyon ang dinapuan na ng COVID simula noong isang taon. Kahapon, 19,336 new infections. So sa pagdiriwang natin ng ating banal na Eucharistia, manalangin tayo na hindi tayo magiging kagaya ng mga Pariseo na panlabas ang debosyon at ritual. Sa mga pagkakataong naging panlabas lamang ang ating relihiyon, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pinadala ka ng Ama dahil sa laki ng kanyang pagmamahal sa sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tinuhog ng sibat ang iyong puso upang ipahayag ang kadakilaan ng pagmamahal ng Diyos. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama at babalik sa wakas ng panahon upang hukman ang mga buhay at mga patay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri at ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama,
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, lahat ng pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Hinihiling naman ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moses sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuro ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pag-uunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, 'Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tungtuning ibinigay ko sa inyo ngayon?'" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagawa'y naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawa'y paniniray hindi niya naiisip. Kailan may siya'y tapat nakisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita, at itinatampok niya ang matapat sa lumikha.
hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan, upang yaoy wala salay patawan ng kasalanan. Ang ganito mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan, at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia. Wikain mo, Poon, nakikinig ako sa mga salita. Alleluia, 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 alleluia. Wikain mo, kung nakikinig ako sa mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita na ating kaligtasan ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumakain nang hindi muna naghugas ng kamay, sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo
gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Ang pagpupurit, pagsambang ginagawaan nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos na may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo ay ang turo ng mga tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa unang pagbasa, sinabi sa Deuteronomio, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning tinuturo ko sa inyo. Galing sa Diyos. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, mapagkunwari kayo. Bibig sa bibig nang galing at hindi sa puso bumubukal ang inyong paghahandog. Ang kailangan ko ay pagpupuri at pagsambang ayon sa itinuturong utos ng may kapal. Sa ikalawang pagbasa, sinabihan tayo, kung ang salitaan ng Diyos ay pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadayaan ninyo ang inyong sarili. So matitindi ngayon, pabibigat ang mga salita na nanggagaling sa ating pagbasa. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, sabi ni Apostol Santiago. Mas maganda sa English eh. Be doers of the word. Doers. Kasi may ibang mga Kristiyano naniniwala na faith alone is enough to save. Sola fide. Matagal nang pinagdiskutahan yan. Nagdidebate. Pero ito ang sasabihin natin, nasa Bible yan. Galing sa sulat ni Apostol Santiago. Kung ang salita ay pinapakinggan ninyo lamang, ngunit hindi sinagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sabi ni St. James, faith without good works is dead, sabi niya. Kaya be doers of the word. Word. Society of the divine word. Nasa shrine tayo of the divine word. Matagal ko nang pinaglalaban na yung salita as translation ng word, ng logos, ay hindi angkop sa pagkaunawa ng panahon ni Jesus. Sapagkat ang salita, Omer sa Hebrew yan. Ang dabar, yan yung may noetic, may cognitive, may intellectual content. Nauunawaan, kailangan maunawaan mo. At mayroon pang power yan. Gaya ng magagaling na speaker, yung mga charismatic speakers, sa salita lang, they light a fire in the hearts of those who listen to them. Kung gagawin pa sa masama, gaya ni Hitler, ang daming namamatay. Kaya, para sa akin, ito yung pinag-aralan ko sa Rome. Diwa, mas magandang
magsalin sa dabar, sa logos, sa verbum, sa word. Be doers of the word. Shrine of the divine word. Dambana ng banal na diwa. SBD, Society of the Divine Word. Kalipunan ng banal na diwa. Unti-unti rin naman kumakalat na. Kasi ang salita, Omer sa Hebrew, nakakapagsalita yung mga mayna birds at saka mga loro walang diwa yon. Hindi nila naintindihan yon. Ginagaya lang nila yung sound waves. So be doers of the word. Lahat tayo dapat manggagawa ng banal na diwa. Kasi inutos niya. So ang SBD, ang kalipunan ng banal na diwa ay nagpapahayag na pag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, parang isinilang tayo makauli. There is a new birth by the Word, who is the way, the truth, and the life. Nabibigyan tayo ng bagong buhay nung tayo ay binyagan. Kaya, as doers of the Word, yung mga SBD, dapat magbibigay ng halimbawa sa iba. Paano namin ginagawa ito? Mission animation. 4 yan. Characteristic dimensions ang tawag niyan. Mahirap isalin sa Tagalog. Characteristic dimensions. Mission animation. Paalaala sa buong mundo. Witnesses to the word in the world ang mga SBD. Paalaala sa buong mundo na we have to be doers of the word. Now we have to form our hearts according to God's word. Hindi panlabas lang. Kung naghuhugas ka man ng kamay ngayon, para sa COVID-19 yan. Hindi ritual yan, hindi pang devotion yan. So doers of the word, Bible apostolate. Pinapaliwanag yung word of God. Pangatlo, social media apostolate. Lalo na ngayong may COVID, kailangan ang social media. Seminarista lang narito, wala nang papasok na tao, bawal in-extend pa ng September 7. Tapos tinignan nga namin, 70% ng mga nanonood, itong 8 o'clock mass, kasi nilalabas ito sa GMA webcast. Saka nilalabas sa cbrc.tv ng di Dr. Carl Balita Review Center. Nilalabas din ngayon sa Emmanuel Television Network. Minsan umaabot ng kalahating milyon ang nanonood. Social media. So nagpapasalamat kami sa lahat ng nanonood sa 8 AM Mass paglinggo. Pagdasal ninyo ang SBD. At higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyong tulong dahil 1 kalahating taon na wala sana kaming kakainin kung hindi sa mga GCash ninyo. Kaya maraming salamat, pinagdadasal namin kayo lahat. At tulungan ninyo kaming ipagdasal din na kami ang pangunahing doers of the word. Ang pang-apat, mission and mission. Biblical apostolate. Social media apostolate, ministry. Tapos mayroong justice, peace, and integrity of creation na mahalaga sa amin. Yung justice, peace, and integrity of creation kasi, ayan yung kingdom of God So kung walang katarungan, wala dyan ang kaharian ng Diyos. Kung walang kapayapaan, wala dyan ang kaharian ng Diyos. Pag hindi pinapangalagaan si inang daigdig, wala dyan ang kaharian ng Diyos. Kaya kailangan natin dalhin ang kaharian ng Diyos kung saan walang katarungan, kung saan walang kapayapaan, kung saan sinisira si inang daigdig. Laudato Si. So we work for justice, we care for the poor, and we live the truth. Society of the Divine Word, SBD, Societas Verbi Divini, Kalipunan ng Banal na Diwa. 6,000 pari at brothers all over the world. So, kasama
ito ang huli kong sasabihin. Kasama sa GPIC apostolate ng SBD ay yung ALS. Kasi milyon-milyon yang hindi nakatapos ng high school. Kaya itong 8 o'clock mass patungkol sa lahat ng mga ALS at kanilang mga guro. At ngayon, ginagamitan na namin ng teknolohiyan dahil ang mga bata namamatay sa pagkabagot. Puro PDF files. Kung mayroon mang ganyan, ang liit na nung professor. Kaya ginagamitan din namin ng teknolohiya. Kahapon, mahigit 2 oras at kalahati yung Zoom meeting sa mga programmers. Kapartner ng Microsoft Research and Development ng mga programmers doon sa Washington State. Sabi nila, luma na yung paggawaan ng lesson eh. Type mo lang yung lesson mo. Meron kaming AI, Artificial Intelligence. Pasok mo doon, siya na ang mag-layout niyan. Siya na ang maghahanap ng mga picture na maganda diyan. Siya na ang maghahanap ng link sa YouTube at saka sa Khan Academy at saka mga open educational resources. Ganyan na tayo ngayon. We are doers of the word in the time of the 4th Industrial Revolution. So mas lalong huwag tayong magpakunwari na panlabas lahat ng ating pakikitungo sa Diyos gaya ng mga Pariseo. Kasi may 4th Industrial Revolution na. Biglang dumating ang COVID. Nakaamba pa sa atin ngayon ang climate change. Mas maraming papatayin yan kaysa COVID-19. Yung in the coming years, mas lalong mahirapan tayo dahil sa ating pagkagahaman na rin. Pinutol natin lahat yung mga puno, yung mga pabrika natin, nilalason ng kahanginan, puno ng plastik yung ating karagatan. Pagbabayaran natin yan. May batas ang kalikasan eh. So how do you become doers of the word? Doers, hindi lang yung panlabas. How do you become doers of the word in the face of the problems besetting our world today? So yan ang ating pagdasal. Bawat 8 a.m. Mass, pagdasal ninyo lahat yung mga ALS at ang kanilang mga guro. At ang lahat ng gumagamit ng teknolohiya para mahanda ang mga batang ito na tumigil sa pag-aaral para sa digital world na darating. Mga drones na ngayon ang ginagamit namin sa pagsasaka. Halimbawa, may geotagging yung aming bamboo, ginagawaan na ngayon. Magtanim ka ng bamboo, tutok mo yung cellphone mo, click mo, mahahanap mo sa Google Maps ngayon yan. So, teknolohiya na. Be doers of the world in the time of the 4th Industrial Revolution. So, yan ang ating dasal. Na mahaharap natin ng ayos itong mga hamon na ito. At magagawa lang natin yan kung hindi panlabas lang ang ating pakikitungo sa Diyos at sa kapwa. Panalangin din ninyo itong mga seminaristang ito na magiging kasapi ng kalipunan ng banal na diwa. Kasi ang pangarap namin sa kanila, cyber missionaries. Tinitrain. Gagamit ng social media, gagamit ng kung ano-anong mga teknolohiya, gagamit ng AI, gaya ng ginagamit namin sa ALS, para matugunan ang hamon ng panahon. Na yung word, yung banal na diwa, nasa kanilang mga puso na, ay dadalhin nila sa virtual reality, sa digital world. At pangalagaan ang mga mahirap, paglaban ang katarungan, at pagtanggol ang kalikasan. Yon ang ating ipanalangin sa misang ito. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ng buong tapang ang ating pananampalataya sa Diyos ng pagmamahal
na nangako sa atin ng buhay na walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, hilingin natin sa Ama na puno ng pagmamahal, na padalisain ang ating mga puso, maging doers of the word, manggagawa ng banal na diwa, upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Panalangin natin na madala natin ang Kaniyang kaharian sa panahong ito. At buong kababaang loob tayong manalangin, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng mga karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning Panginoon ang mga kapatid naming yumao na. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina at hindi paimbabaw lamang ang aming debosyon. Nihiling namin ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayan ng Kristiyano upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Kaya Ama, sinasamo naming pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos na ipagdiwang namin ang Eukaristiyang ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinati niya yon. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaan. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay kunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain tinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginugunita namin ngayon ang kamatayan ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Samantalang ang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat sa iyo, inialay namin ngayon sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan niya nawa kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, ng mahal na Birheng Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, ni San Jose, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo si Honesto, lahat ng mga obispo at mga pare, at ng iyong piniling sambayanang Kristiyano. Dinggin mo ang kahilingan ng iyong mga anak na ngayon tinipon mo sa iyong mahal na harapan sa misang ito. Amang mauwain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig.
kaawaan mo. Patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pagmamahal sa iyo. Umaasa kami na magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ng iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo. Sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo ngayon sa ating Amang nasa langit na mapasa atin ang Kanyang kaharian, ang kaharian ng katarungan, kapayapaan, pagtatanggol sa kalikasan, ayon sa panalangin na itinuro ni Jesus, ang banal na diwa. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Papatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian. Upang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan, malayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang muling pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasal. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo, ang banal na diwa, sa isa't isa.
Ito ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang banal na diwa na naging tao. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang kumakain sa tinapay na kanyang katawan ay mabubuhay magpakailanman. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nanananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo
sa pagkain mong bigay o mahiling ng lakas mong inilalaan upang agagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao at sa kalikasan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng buhay. Tunggayan mo ang aming pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkaloban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang manglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaloban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikububuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Saints Arnold Jansen and Joseph Freinademetz. Ipanalangin ninyo kami. Sa darating na Sabado ng gabi, mayroon na kaming fundraising concert. Andon si Ogie Alcacid at ibang mga kasama si Father Dondon Rulion SBD. Search nyo na lang, magaling naman kayo sa Google. Search, Huni ng Misyon. Tulungan ninyo ang mga kasapi ng kalipunan, ng banal na diwa, na maging doers of the word. Sila at yung mga taong kanilang pinaglilingkuran. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungan at kautusan na nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong taglay ang Panginoon upang ang banal na diwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.